ka-lover, alam mo ba na maraming tao ang paulit-ulit na tumataya sa lottery pero iisa lang ang nakakakuha ng swerte? May mga taong tila lapitin ng panalo, kahit maliit man o malaki. Tanong, nagkataon lang ba talaga? O may ginagawa silang iba na hindi mo pa alam? Sa Feng Shui, sinasabi na ang pera at swerte ay enerhiya. At kung barado ang enerhiya sa bahay mo, kahit araw-araw ka pang tumaya, maaaring hindi dumaloy ang swerte sa iyo. Sa video na ito, ibubunyag ko ang pinakamaswerteng halaman na pinaniniwalaang tumutulong para akitin ang swerte sa pera at pagkakataon. At kung paano ito makakatulong sa iyo kapag tumataya ka sa lottery. Pakinggan mo hanggang dulo dahil maraming nagkakamali sa pag-aalaga at paglalagay nito at imbes na swerte, malas pa ang pumapasok. Ang pinakamaswerteng halaman para sa pera at lottery. Ang halaman na ito ay kilala sa Feng Shui bilang money tree o Pachera aquatica. Hindi ito basta dekorasyon lang. Sa paniniwala ng Feng Shui, ang money tree ay sumisimbolo ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera, nagbubukas ng financial opportunities at umaakit ng biglaang swerte tulad ng panalo sa raffle o lottery. Mapapansin mo, maraming negosyante, tindahan, lotto outlets ang may mga ganitong halaman. Hindi dahil uso kundi dahil naniniwala silang may hatak ito ng swerte. Paano ito nakakatulong sa lottery? Linawin natin. Hindi direktang nagbibigay ng winning numbers ang halaman. Ang ginagawa nito ay nililinis ang negative energy sa bahay. Binubuksan ang money lock ng may-ari. Ina-align ang enerhiya mo sa opportunity at timing. Sa Feng Shui, ang panalo sa lottery ay kombinasyon ng tamang oras, tamang pagkakataon at bukas na energy. Kung puno ng stress, galit at negativity ang bahay mo, sinasara mo mismo ang pinto ng swerte. Kahit tumaya ka pa araw-araw. Ang money tree ay parang paalala sa universo na handa kang tumanggap ng biyaya. Saan dapat ilagay ang halaman? Ang pinaka-importanting bahaging ito, sa southeast area ng bahay. Ito ang tinatawag na wealth corner sa Feng Shui. Kung wala kang exact na southeast sa loob, pwede itong ilagay malapit sa pintuan o sa sala, basta maliwanag, malinis at hindi siksik. Huwag na huwag ilagay sa banyo, sa kusina malapit sa kalan, sa ilalim ng hagdan o sa madilim at maruming lugar. Kapag maling pwesto, imbis na pera ang dumating, gastos at problema ang papasok. Paano alagaan para hindi maputol ang swerte? Sa Feng Shui, ang patay o nanlulumong halaman ay malas. Kaya tandaan, diligan lang kapag tuyo ang lupa. Huwag ilubog sa tubig. Linisin ang dahon linggo-linggo at alisin agad ang tuyong dahon. Kapag inabandona mo ang halaman, parang sinabi mo na rin na hindi ka handang alagaan ang biyaya. Babala sa mga hindi naniniwala. Maraming nagsasabi, walang totoo dyan, halaman lang yan. Pero napansin mo ba, madalas silang laging kapos, laging malas sa pera at palaging huli sa oportunidad. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil sarado ang isip nila sa enerhiya. Sa Feng Shui, ang taong sarado ang paniniwala ay sarado rin ang swerte. Hindi mo kailangang maniwala ng buo. Subukan mo laging igalang at hayaan mong gumana. Paalala, huwag umasa lang sa halaman. Mahalagang tandaan, ang maswerteng halaman ay tulong, hindi kapalit ng sipag. Kung tamad ka, puro reklamo, walang disiplina sa pera, kahit punuin mo pa ng halaman ang bahay mo,
walang positibong enerhiya ang mananatili. Ang swerte ay dumadalaw lang sa taong handa, masipag at marunong magpasalamat. Marami din ang nagtatanong, maswerte pa rin ba ang Pachera aquatica mo kahit bonsai version lang? O baka naman kapag maliit na, mahina na rin ang swerte? Sa Feng Shui, malinaw ang sagot. Oo, maswerte pa rin ito kung tama ang pag-aalaga at pwesto. Ang mahalaga sa Feng Shui ay hindi ang laki ng halaman, kundi ang anyo, balanse, at buhay na enerhiya nito. Ang bonsai Pachera ay sumisimbolo ng kontroladong pera, hindi pa bigla-bigla ang gastos, disiplinadong swerte, at unti-unting pagyaman. Hindi bigla pero pang matagalan. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi maluho, marunong maghintay, at marunong mag-alaga ng oportunidad, mas akma sa iyo ang bonsai Pachera kaysa sa malalaking puno. Pero may mga babala rin ang Feng Shui sa bonsai. Sa Feng Shui, ang bonsai ay hinihinto ang natural na paglaki ng halaman. Kapag mali ang pagtrato mo rito, napuputol ang swerte, nahaharangan ang money flow, at maaring mauwi sa paulit-ulit na gastos, utang o delay sa panalo. Kaya tandaan, huwag gamitin ang bonsai Pachera kung lagi kang mainipin. Gusto mo instant yaman, hindi ka marunong mag-alaga ng halaman. Dahil ang bonsai ay sumasalamin sa ugali ng may-ari. Kung pabaya ka, pabaya rin ang swerte sa iyo. Saan dapat ilagay ang bonsai Pachera aquatica? Ito ang pinaka-importanting parte. Ang pinakamaswerte na lugar ay sa southeast area pa rin ng bahay. Kahit bonsai, ito pa rin ang wealth corner. Kung ilalagay mo ito sa southeast, pinapaganda nito ang money luck. Mas nagiging balanse ang pananalapi, mas nagiging bukas ang tsansa sa raffle, lottery at biglaang biyaya. Ang alternative na pwesto nito, lamesa sa sala, work desk kung saan ka humahawak ng pera, malapit sa bintana na may natural na liwanag, at siguraduhin na hindi ito mas mataas sa ulo mo, hindi natatabunan ng gamit, hindi natatamaan ng direct na init o aircon. Mga lugar na malas para sa bonsai Pachera, basta uulitin ko, ito ang madalas na pagkakamali ng marami. Sa banyo, kusina, sa kwarto na puno ng away o stress, sa sahig, sa madilim na sulok. Kapag inilagay mo ang bonsai Pachera sa maling lugar, ayon sa Feng Shui, ang swerte ay naiipit. Ang pera ay dumarating pero mabilis ding mawala. Okay naman ilagay ang Pachera aquatica sa sahig basta hindi po siya bonsai. At mas delikado ito kaysa sa ordinaryong halaman dahil ang bonsai ay mas sensitibo sa enerhiya. Paano panatilihing buhay ang swerte ng bonsai? Para sa hindi maputol ang swerte, kausapin ang halaman paminsan-minsan, linisin ang dahon gamit ang basang tela. Huwag pabayaan na matuyo o malanta. Huwag ilipat-lipat ang pwesto kung hindi kailangan. Sa Feng Shui, ang bonsai Pachera ay parang kontrata sa swerte. Kapag inalagaan mo, aalagaan ka rin ito. Ngayon, linawin natin ang isang mahalaga pang detalye sa Feng Shui na madalas hindi sinasabi ng iba. Kung ang Pachera aquatica mo ay bonsai, mas mainam na ito ay nasa labas ng bahay, hindi sa loob. Bakit? Sa Feng Shui, ang bonsai ay may pinipigilang paglaki, may kinukontrol na enerhiya, at mas may matinding daloy ng tiyay. Kapag inilagay mo ang bonsai sa loob ng bahay, ayon sa paniniwala, napipigilan din ang pag-unlad ng pera ng may-ari. Parang laging kunti lang ang dumarating at parang may humaharang sa malaking swerte. Ang tamang enerhiya ng bonsai ay nasa labas talaga dapat.
Pero nasa sa inyo pa rin yan. Pero para sa akin, mas prepare kong maglagay ng bonsai sa labas ng bahay. Basta nasa southeast corner lang siya. Kapares nito, ito talaga ang bonsai ko na matagal ko nang inalagaan. Lagi lang siyang nasa labas ng aming bahay. Ang bonsai pachera ay mas hiyang sa natural na hangin, tunay na sikat ng araw at malayang daloy ng tiyay. Kaya sa Feng Shui, ang labas ng bahay ang mas tamang lugar nito, lalo na kung ang layunin mo ay manalo sa raffle o lottery. Magkaroon ng biglaang biyaya at buksan ang malalaking opportunity. Sa loob ng bahay, ang bonsai ay nagiging masyadong tahimik ang enerhiya at ang tahimik na enerhiya ay hindi umaakit ng biglaang swerte. Kung saan mang lugar ang gusto mong ilagay ang iyong bonsai na Pachera aquatica or kahit hindi siya bonsai, ay may saktong lugar pa rin para sa kanya para ikaw ay swertihin. Ito ang southeast area pa rin ang pinakamaswerte. Hindi mahalaga kung wala kang southeast sa loob, maliit ang bahay o apartment ka lang, basta ang bonsai Pachera ay nasa labas ng bahay, nasa bahagi ng southeast at hindi nakatago, hindi napapabayaan. Mga pwedeng pwesto, tapat ng bintana sa labas, balkonahe sa southeast, harap sa bahay, basta southeast side, terrace o garden area sa southeast. Ayon sa Feng Shui, ang swerte ay naiipit, ang panalo ay laging malapit pero hindi dumarating. Ang pera ay parang dumadaan lang. Maraming nagsasabing, bakit parang lagi na lang konti ang panalo ko? Minsan hindi malas ang dahilan, maling pwesto lang ng enerhiya. Tandaan mo ito, malaki man o maliit ang halaman, ang tamang pwesto ang nagdadala ng swerte. Para sa Pachera aquatica, malaki, pwede sa loob ng bahay. Bonsai, mas mainam sa labas ng bahay o laging nasa southeast area. Kapag sinunod mo ito, binubuksan mo ang pinto ng mas malalaking biyaya. Kung gusto mong subukan ang Feng Shui para sa pera at swerte, magsimula ka sa tamang halaman, tamang pwesto at tamang mindset. Hindi mo alam, baka isang araw, ang simpleng halaman na inalagaan mo ang maging saksi sa pinakamalaking panalo ng buhay mo.